Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay 18 na ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:23 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay gusto kong talakayin itong tatlo ang hindi sumipot sa special session ng Senado. Alan Peter Cayetano, si Robin Hood Padilla at saka si Mark Villar. Yan po ang title ko ngayon. Hindi sila sumipot sa special session ng Senado na pinatawag po yan ni Bongbong Marcos. Kaya pambihira po yan at mahalaga yan kasi nga special session eh. Ngayon ay bakit hindi sila umatin itong tatlo? Ay si Mark Villar daw ay nasa ibang bansa. Okay. Ito naman si Alan Peter Cayetano ay palagay ko hindi pa niya matanggap eh. Okay? At ito naman si Robin Hood Padilla ay nasa Cebu daw. Nasa Cebu at preview ata nung pelikula niya. O inaayos yung premiere viewing ng pelikula niya o nilalakad niya. Yun po, So, si Mark Villar ay nasa ibang bansa. Okay. Reasonable yan. Ito naman si Alan Peter Cayetano ay ang masasabi ko dyan ay bakit hindi siya umatin kahit na saglit lang o nagpakita siya. Katulad nung ibang mga kasamahan niya, dumating na nung hapon eh. Isa-isa, dumating sila nung hapon. Ay siyempre, patawag po yan eh. Special session po yan eh. Hindi pwedeng hindi ka aatin dyan. Maliban na lang kung may reason ka talaga. Ay, ang katanungan dyan ay bakit hindi umatin? O ayaw ba niyang mapahiya? O dahil dun sa mga pinagsasasabi niya dati? Ay, yan ang hindi natin malaman kasi nga hindi siya umatin. Pero mayroon lang tayong kuro-kuro dyan mamaya babanggitin ko. Ito naman si Robin. Ang ibig sabihin niyan, mas mahalaga pa sa kanya yung pelikula niya. Yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya, binaliwala niya yung special session. Aywan ko lang kung napapahiya din siya dahil nga doon sa mga asal na ginawa niya nung nandyan si Bato de la Rosa. Di ba? Nung pumasok si Bato de la Rosa, ay nagpalit ng Senate President at nung in the day, hindi ba? Or in that very hour na naging presidente si Alan Peter Cayetano, ay biglang yumabang po, hindi ba? Wag mo akong sigawan, sabi niya, hindi ba? Ay, debate po yan eh. Trabaho nyo yan na makipagbalitaktakan o makipag-debate. Hindi uubra yung ganun. At sinabi pa niya na ayaw daw niyang makita ng mga anak niya na sinisigawan siya sa Senado. Ayan po hindi ba? Biglang parang tumaas yung kanya, yung aywan ko kung ano man yan. Pati yung anak niya, isinasama na rin yung damdamin ng anak niya. Ayaw na masaktan ang damdamin daw o
Ayo. Ay dyan, kumikita ng pira dyan, ay bakit dapat ipaliwanag niya sa anak niya, anak. Anak, kaya ako nakikipag-debate dito ay trabaho ko yan at dyan tayo kumikita ng pira. Hindi ba? Dapat sabihin niya, Ay bakit ang sasabihin niya, ayaw daw niya na nakikita ng anak niya na sinisigawan siya? Ay hindi naman siya ang sinisigawan. oh. Ngayon ay yung nakikita ko diyan, yung parang baliwala sa kanila. Ngayon, pinatawag yan ng Pangulo dapat ay igalang nila. Special session. Kasi nga ay isang buwan na halos isang buwan na wala nangyayari Puro mga kwan lang mga patutsada, mga yang ganyan. Ay yan gusto ko lang i-share sa inyo bakit ganyan Bakit ganyan? Matthew 6:24 No one can serve two masters. Yan po. No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Yung mammon dito, yung pera yan pera. You cannot serve God and money. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. No one can serve two masters. For either he will hate the one and will love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ayan po ang nakasulat. Ngayon ay ito kasi sila, ang sinisirbihan nila ay hindi taong bayan Yung dati yung pinapakita nila na kumakampi sila kay Sara Duterte. Kaya ganyan yan. Ngayon ay okay, ay bakit yung iba nag-attend? Ay simpre ay mapapahiya sila na hindi sila a-attend. Kasi pinapasahuran sila ng gobyerno. Tapos hindi sila a-attend. Kaya yung iba pumunta kahit na bandang hapon na. Nauna ata si Amy. Tapos sunod-sunod na sila. Nagsidatingan sila. Huli ata si Bongo. Ay kasi nga pinatawag sila May special session. Ay kahit na anong isipin natin ay nagsisirbi sila kay Sara. Kaya ganun yan. Hanggang maari ayaw nila mag-attend. No one can serve two masters, for either he will hate the one and will love the other. Tama po yan, hindi ba? Ngayon, yung version ko naman, or he will be devoted to the one and despise or desert the other. Hindi ba? Iiwanan niya yung isa Hindi ba? Devoted siya dun sa isa, pero iiwanan niya yung isa. Pipili lang po siya Yan po ang nakikita ko dyan. Kaya palagay ko, nung mga araw na yan ay hindi umatin. Ngayon ay Romans 6:16. Do you not know that when you offer yourselves as obedient slaves, you are a slave to the one you obey, whether you are a slave to sin,
leading to death or to obedience leading to righteousness. Yan po nakasulat dyan. Ang sinasabi po dyan ay hindi nyo ba nalalaman, sabi niya, na kung pinipresenta nyo ang inyong sarili para mag-obey, o kahit na kanino naman, kahit na kanino mag-obey kayo, you are a slave to whom you obey. Yan po ay ang nilalakad nila ay yung kapakanan ni Sara Duterte. Ay walang kaduda-duda na sila ay slave ni Sara Duterte. Ay aywan ko lang ngayon kung nakita nila na yung pagka-slave nila ay hindi na proportion sa nakukuha nilang pabor. Yan po, mag-aalisan yan. Isa-isa po yan mag-aalisan. Kasi nga ay ganun po ang tao. Ganun po ang natural ng tao. Kung wala nang nakukuhang pabor o maliit na o hindi na proportion, ay aalis na rin. Kaya lang ito si Alan Peter Cayetano siguro ay malaki talaga ang nakuha niyang pabor, kaya siya na ang pinakahuli. Remember si Gordon, hindi ba? Pumapabor yan dati kay kay Duterte. Bandang huli, bago siya nag-retire bago siya nawala sa serbisyo, ayun, nag-away na sila ni Duterte. Kasi mayroon pong talaga yan yung mag-iisip ka rin hindi ba? Ayan, sila Coco Pimentel, dating enabler din yan ni Duterte, si Miguel Zubiri, pero maaga silang umalis. Ayan po. Maaga silang umalis. Ay ito si Alan Peter Cayetano, ay malaki siguro ang pabor na nakuha nito, kaya hindi siya nakaalis. Pero aywan lang natin sa bandang huli, hindi ba? Pero ang sinasabi ko dito, you are a slave to whom you obey. Whether to you are a slave to sin. Yan, kahit na kasalanan ay ginagawa na, hindi ba? Kahit na alam niyang mali, ginagawa na. Kasi nga, you are a slave to whom you obey. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Pero kung ikaw ay nag-o-obey sa palatuntunan ng Diyos o sa batas ng Diyos o sa panukala ng Diyos o mga prescription ng Diyos, o sabihin natin na yung mga maliliit na batas, hindi ba? Anong tawag doon? Ordinance ng Diyos, hindi ba? Ay you are leading to righteousness. Pag sinusunod mo yung ordinansang ng Diyos, hindi ba? Yung pinakamaliit na batas po yan. Pero kung ikaw ay nag-o-obey sa sin, you are a slave to sin, ay leading to death. Ayan po. Ngayon ay ito tayo sa Luke 14 verse 26. If anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Sabi po ni Jesus Christ yan. Malalim po ito at ngayon ko lang ito binasa o ngayon ko lang ito ipapaliwanag. Aywan ko kung maintindihan nyo, pero mahirap talagang intindihin ito. Pero sisikapin ko na ipaliwanag na maintindihan. Konektado po ito dito Yung pagiging slave ng tao sa sin, o sa kasalanan. Okay. Now, Luke 14 verse 26, if anyone comes to me
and does not hate his father. Ang dami po niya, no? Father, mother, and wife, and children, and brothers and sister. Yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ito po, ang tinutukoy po dito ay disciple. Ano? Ang disciple kasi ay yan yung tinuturuan ni Kristo na handa makinig o handang tumalima. Hindi lang yung nakikinig yung susunod sa turo. Yun ang tinatawag na disciple. O kaya yung eagerness mo na matuto. Dahil nga gusto mong sumunod. Yan po ang disciple. Marami kasing nakikinig o alam yung mga verses kasi napapakinggan nila pero hindi naman sila sumusunod. Hindi po disciple 'yon, ano? Ngayon, balikan natin. If anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Ngayon, ayaw tanggapin ito ng iba. Ay pero totoo po 'yan. Ngayon, didiretsahin ko na po bakit kamumuhian mo ang iyong sarili? Tanungin niyo ako, bakit kamumuhian ko ang aking sarili? Tanungin niyo po ako at sasagutin ko na experience ko. Kaya nga kaya kong i-share. Kaya kong ipaliwanag. Mamumuhi ka sa iyong sarili dahil nakita mo ay sobra na ang kasalanan na ginagawa mo. Mamumuhi ka sa iyong sarili dahil hindi pala tama yung iniisip mo. Mamumuhi ka sa iyong sarili kasi wala namang tao na makakapagligtas sa kanyang sarili kung hindi si Jesus Christ. Ngayon, pag nalaman mo yan, kamumuhian mo na ang iyong sarili. Ayaw mo na itong ganitong buhay. Yun po ang sinasabi dyan. Ayaw mo na. At isa pa, kung nalaman mo na si Kristo ay namatay dahil sa iyo o dahil sa mga lahat ng tao available po o pwede lahat ng tao iligtas ni Kristo, pero hindi naman maliligtas kung ayaw o hindi nakikinig. Yun po kaya kamumuhian mo ang iyong sarili. Makikita mo kasi ang diferensya Makikita mo pag pinag-aralan mo yung mga pinagdaanan ni Kristo o dinanas niya. Pag pinag-aralan mo yung mga aral niya, yung mga ginawa niya na umuugma doon sa aral niya, ay ang tao kasi nangangaral hindi naman ginagawa Kaya kamumuhian mo talaga ang tao. At yung mother mo, father mo, lahat yan kasi nakita mo na mali yung yung ginagawa Mali At yun ang sinasabi natin na born again. Kaya nabuborn again ka. Ulitin lang natin if anyone comes to me and does not hate his father, his mother, and wife, and children, and brothers and sister, yes, even his own life. Pati nga sa iyo Kaya nga, ayaw mo nang mabuhay o ayaw mo na magpatuloy sa ganung buhay. Kaya nga, ang tawag doon ay turn away doon sa mga kasalanan. Even his own life Ngayon ay bakit ang kasalanan, ang sinasabi ng iba ay bakit i-hate mo ang father at mother mo? Ayun na nga, dahil nalaman mo na pati sila mali yung turo sa iyo Nalaman mo Sige anak, magpakatalino ka. Sige anak, magpayaman ka para makapangyarihan ka. Yun ang turo nila Pero hindi naman turo ng Diyos yan Ang turo ng Diyos ay the love of money is the root of all evil. O kaya si Jesus Christ, sinabi niya mismo,
Do not lay up for yourselves treasures on earth. Oh, but lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust cannot destroy, and thieves cannot come in and steal. Yan po eh. Hindi ba? O, yun ang turo eh. O, yun ang palatuntunan. O, sabihin natin na ordinansa na lang ng Diyos. Ay bakit ang mga congressman ay gusto nung magpayaman, hindi ba? O, bakit ang tao ganun? Ayan po eh. Yun ang pagkakamali eh. Kasi inuunan nila ang kayamanan ng mundong ito. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya, kung nalaman mo yan, you will hate even yourselves. Yun po, hindi ba? Pero pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. Mayroong oras na talagang ganon. Pero pag malayo-layo na o after a few time, hindi ba? As the time goes by, yung hate na yan mapapalitan ng compassion. Naiintindihan mo na kasi sila bakit sila ganun? Kasi dinaanan mo na bakit sila ay mukhang pera? Hindi ba? Puro pera, hindi ba? Ang mo yan, magkakapatid nag-aaway dahil lang sa pera o sa kapirasyong lupa. Hindi ba? Yung boundary lang ng lupa. Naiintindihan mo na sila. Kaya mapapalitan yan ng compassion. Bakit sila ay mukhang pera? Ayan po Hindi mamimaintain yun, yung hate. Hindi. Inaalis nga yan Pag na-born again ka, wala na yung hate. Kung hindi, naaawa ka na sa kanila, compassion. O, balik ngayon tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Bakit hindi siya nag-attend? Ay malamang ayan, hindi ba? Ay master niya si Sarah. Kaya siguro ay baka hinihintay pa niya kung ano ang kuman o ano pa ang pwedeng mangyari. Ay nagkuan ata sila sa Supreme Court, nagpetition ata sila O, pero wala na mangyari doon. At saka ito naman si Robin Hood Padilla, nangangahulugan dito na mas mahal niya ang kanyang pelikula o ang kanyang karir. O, ayan po. Kaya, naandun siya. O, ay sa susunod, ay wag nang ibuto yung ganyan, hindi ba? Pero alam ko, palagay ko, hindi nanalo yan Palagay ko lang kasi nga, ay yung buto niyan, nagpadala ng buto ay iisang machine lang O, iisang machine. Adi, madaling lukuhin yan, hindi ba? Number 1 siya ay ang nagpadala ng buto, iisang machine. O, at locally connected pa doon sa server ng COMELEC na samantalang ang mga vote counting machine natin ay hindi locally connected yan, kung hindi public yan. Kasi malayo ang panggagalingan. Malayo, public IP address yan. Ang local hindi makakadaan sa internet connection o hindi makakadaan sa highway ng internet. Hindi. Kailangan ma-identify ka muna. Ma-identify ka na ikaw ay public. O nakidaan ka dun sa server na public naman yun. Kaya pwede yun, Kung minsan sa isang kumpanya, locally yung iba, pero yung server ay public yun. Kaya nakakakuha ka rin, nakakapag-communicate ka. Pero identify ka. O, ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito si Kwan ay number 1 ito, hindi ba? Niloko lang yan. Kaya kahit na ganyan, hindi qualified o puro kaloko lang ginagawa, nanalo. O, kaya ang nilalakad ko po dito katulad sa ibang bansa, hindi na nila pinapayagan yung vote counting machine ang bibilang ng buto. Kasi ang daling dayain. Isang tao lang o dalawa, pwede na Panalo lang naman. O, panalo na naman sila. Kasi nga, malakas ang loob nila. Patay kung patay, hindi ba? O, patay kung patay. At yun ang mananalo. Kasi nga, nakahanda sila O,
ay kahit na ikulong nyo ako, katulad si Duterte, kahit na ikinulong siya, ay nanalo naman si Robin. Ay pero ay ano bang nangyayari dyan? Kahit manalo yan ng 10 bisis, ay ganun pa rin yan. Robin Padilla pa rin yan, hindi ba? Kasi nga, bihisa mo man yan ng purpulyo o barong, ay ganun din yan eh. Walang alam, hindi ba? Kaya ganyan sila, hindi talaga aatin yan. Aatin yan ay aywan ko kung gagawa na naman ng mga pakulo. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon, sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya, at bigyan niya tayo ng yung karunungan para hindi tayo nadadala sa mga samot-saring mga pakulo nila, hindi ba? At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.